Si Llamas si Ronald Llamas. Eto, basahin ko ng mabilisan mga bossing. Si Ronald Llamas political analyst. Ano sabi niya dito? Ayan, Escudero may planong isabotahe ang impeachment. Sabi kasi dito, nung pinospon niya ni Senate President Chis Escudero yung June 2 na session nila para pag-usapan ng impeachment, sa June 11, anong ibig sabihin nun? June 12, holiday na. Di ba? June 12, holiday na. June 13, tapos na ang session ng Senate at saka ng House. At best, dinadalan niya sa bingit at worst ay talagang bahagi ng isang insidious plot para isabotahe itong impeachment process na labag sa ating konstitusyon. Di po ba? Ayan, kung titingnan mo, pagkakasunod-sunod ng mga petsa, talagang idinudulo at pagkakaalam ko, yung A11 dapat alas 4 ng hapon, tapos alas 5 tapos na agad. Baga, walang oras. Ano po, ito, pakinggan natin. Best way I see fit with hindi ko gusto si VP Sara pero hindi rin ako galit sa kanya. I am performing and doing my role the best way I see fit without any fear or bias in favor. Naniniwala kayo doon, mga kababayan? Na si Chis Escudero po ay hindi bias? Madali po bang tanggapin? Madali po bang paniwalaan, mga bossing? Parang ang hirap po. Yan na lang, yung kalendaryo na lang, mga boss. No? Yung desisyon na lang nila, kada papalapit na po yung petsa na uumpisahan, biglang meron na silang sasabihin at biglang meron na silang mga gagawin. Ang pinaka-best example mga bossing, yung A11. No? Yung A11 na dapat po ang pakay, ang pinag-uusapan, eto. A11, no? A11, mga bossing, manunumpa ang mga senador. Pero ano po yung ginawa nila? Hinahayaan lang ni Chis Escudero na ubusin yung oras ng Duterte Block. Kaya nga po medyo nahalata na ni Risa Ontiveros saglit lang. Baka naman po pwede. Wala munang mga statement. Wala munang motion. Nakabinbin pa din yung panunumpa natin. Diba? At doon nga po, mga bossing, dahil ang nakikita ko, plano talaga nilang ubusin yung oras na yon, tapos kinokontra ni Risa Ontiveros, kaya po umabot sila doon sa bastusin po si Risa Ontiveros na ating senadora. Sabayan para matahimik. Di ba? Sabayan mo. Ano sabi ni Villanueva? Sige na, sabayan mo, magsalita ka para tumahimik siya. No? Pwede ka na magsalita sa mic. Kita niya rinig na rinig niya, nagsasalita si Risa Ontiveros. Sabi, sige na, pwede na yan, no? Para tumigil siya. Nakita niyo po yung ginagawang pambabastos po, mga kababayan, nitong mga ito. Nakikita at nahahalata ng mamamayang Pilipino yung pagkukuntsabahan at yung pagiging bias po nila. Siguro nga, mga natatakot doon sa binitiwang salita ni Inday Sara Duterte. Gusto ko ng bloodbath. Isa sa naiisip ko doon, literal na gantihan or may pagbabanta sa kanila. No? Na physical, na talagang dadanak ang dugo. Pangalawang naiisip ko, mga bossing, gusto ko ng bloodbath, baka may mga matamaan sa inyo. No? Baka magkaturo-turuan tayo dito. Baka mayari din kayo. Diba? Sige, tuloy nyo. Ready kami. Magkabukuhan na. Kung sino magkabukuhan na. Sino mga magnanakaw din sa bayan. Baka yun yung kinatatakot ng ibang mga senador, mga bossing. Sabi ni Shiro Kansaki, basta ang halaga, nanumpa ang mga senador. Samantalang si Akla, nanunupa sa... Hoy! Hoy! Ano sinasabi mo? Hoy! Nanunupa, no? Nanunumpa,
O nananap ako, bahala ka dyan. O tuloy natin si Keso. Favor or against anyone. Oh, ano masasabi mo dyan, Sek? Sabi nga pala niya, hindi siya bias, Without hindi fear siya. daw, without fear Without or fear, bias. without Walang fear. Yeah. Oh, bias. Kaya dapat din niya pinayagan yung motion ni Bato to dismiss. Dapat hindi niya pinayagan yung majority floor leader, Francis Tolentino, dun sa de facto dismissal. Dapat hindi niya pinayagan yung remand sa Kasi lahat po yan, mga bossing, wala sa konstitusyon. No? Wala pong sinasabing ganun ang konstitusyon. Pagka nandyan ang 1/3, remekta na, dali-dali, agad-agad, na umpisahan yung trial. Pero, remand, ano yung remand? Balik natin sa Kongreso. Para saan? Ano ba gagawin dito? Wala, tanong lang natin kung game pa ba sila, kung okay pa sila. Di ba? Lahat po yun, mga bossing. Ano po sabi ni dating Senadora Grace po? Bukas po, nandito naman po ang prosecution panel pag nagumpisa na po. Pwede naman po nating itanong na lang yan. Bakit pa kailangan ibalik? Di ba? Bakit kailangan pa ibalik? Baka doon mas magko-consume ng oras. House dahil alam naman niya yung dahilan kung bakit ni-remand. Yun din yung dahilan na final ni Vice President Sara Duterte Yun yung sa Supreme depensa. Court para i-dismiss yung impeachment sa kanya. Hindi naman sila abogado ni Sara eh. Nag-aabogado na eh. Halata na eh. Ano? Halata na sila na yung ayaw matuloy, yung impeachment na ayaw nilang iparinig sa sambayan ng Pilipino. Yung impeachment, ayaw nilang marinig ng sambayan ng Pilipino kung ano ang idedepensa ng kampo ni Sara Duterte sa impeachment. Kasi ang nakikita ko dito, walang maidedepensa. Mahirap, mga bossing. Ultimo tayo, mga kababayan, lahat ng nakasubaybay po doon sa hearing sa Kongreso, alam natin no? Napanood natin sila. Napanood natin kung paano sila dumepensa. Kapag kaipit na, masakit na ang dibdib. Pagdating po niya sa impeachment court, wala nang ganyan. Hindi na pwede yung ganyang RT-RT yan. Pagdating sa ospital, tatawagin yung mga cameraman. Pwede bang palapitin yung mga cameraman dito? Sabi ni Inday Sara Duterte. Paglapit ng cameraman, sakto ang iyak naman ni Solayka. Pero nung wala pa yung cameraman, hindi umiiyak. Hindi ubra yun, mga bossing, pag nagtuloy-tuloy po ito. Di ba? At ako mga bossing, simulat sa poll, inaantabayanan ko yung kanila hong mga depensa. Pero wala po talaga akong narinig kahit isa pong depensa sa kanila, mga boss. Wala po. No? Kaya, iniiwasan nga nila Ano sabi ni Inday Sara Duterte? Sa susunod po, hindi na po kami makikipag-cooperate sa kanila. Kawawa po yung mga tao ko. Sumasakit ang mga dibdib. Yung isa sa impeachment na reklamo din, yung pagpapatay o pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Paano din po nila ipaglalaban yun? Mismong tayo nanonood tayo live, galit na galit si Sara Duterte with matching PI. No? Mayroon na akong kinausap na tao. Patayin si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos, si Martin Romualdez. Paano ididepensa po yun? Paano sasabihin na walang pagbabanta kung merong plano na sinasabi Di ba? Kasi kaya naman po umabot sa ganyan, mga bossing, hindi po kasi nila nirerekta yung solusyon doon sa kanilang problema. Iniiwasan nila ng iniiwasan hanggang sa mapunta na sila, mga bossing. No? Hanggang sa mapunta na sila, mga kababayan, saan po? Doon sa panibagong problema. Iniiwasan nilang sagutin yung confidential funds, nanggigigil po sila, no? Hanggang sa umabot yung paggigigil nila na nakakapagbanta na pala ng buhay. Nang hindi simpleng tao buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo.
at pinsan ng Pangulo na House Speaker. Tapos sasabihin nila, oh, si Sandro Marcos, wala, ano lang yan, nilinlang ni Bongbong Marcos para pumirma sa kauna-unahan, no, na i-impeach si Sara Duterte. Anak po yun eh. Anak po yun eh. Nung pinagbabantaan ng buhay eh. Kahit sino naman po sigurong anak, mga kababayan, ganun yung magiging hakbang. O, tuloy. Bakit inulit nila? Bakit niya pinayagan yun? Wala naman yun sa rules ng Senado at definitely wala siya sa Supreme Court, sa konstitusyon. So, doon kitang-kita. Bias. Hindi po ba? Bias, mga Ano kababayan. yung kanyang bias Dapat pinigilan niya yun, no? Dapat pinigilan niya yun. Ano yung sinasabi niya na wala siyang bias? Ako may tanong ako mga alas. Lahat ba tayo nakapunta na sa Senate floor? Have you guys been to the Senate floor? Ilang beses na siya, Alam mo, bro. pag nakaupo ka, kung nasa ng Senate President Cheese Escudero, kitang-kita mo lahat ng Oo. pangyayari eh. Correct. Yun nangyari na usap-usapan ni Senator Joel, ni Senator Amy. Si Joel, nasira. Isang ganun lang, nasira sa mata ng Pilipino. Ako, dati, mga kababayan, sabi ko, mukhang okay naman to si Joel, no? Amen. Sabi ko dati, mga kababayan, medyo gitna lang ako kay Joel Villanueva. Sabi ko, mukhang okay naman tong tao na to, no? Mukhang hindi naman ganun. Mukhang straight, mukhang patas. Kasi nga, kumbaga, di ba, ang ano nila, relihiyon, mga bossing. Yun yung iisipin mo dun.